Ganyan, nasa genes nyo na ba yung pagiging musician? Curious na po ako noon kung paano yung process ng recording nila na hindi ko pa alam yung mga terms. Kunyari recording, hindi ko pa alam na recording yun. Pero curious na po ako sa process. Okay. Hi best friends! Welcome to Music Cover, where you can showcase your own covers of your favorite musiko songs. Ako po ang isa sa inyong mga host, Best Friend Aiki. Samahan niyo po kaming panoorin ng covers na hindi lang mula dito sa Pilipinas, kundi maging sa abroad. Ako naman si Lou Bram. Today, we have a very talented guest. He can sing, he composes songs, and plays musical instruments pa. At pogi rin to. Ang matindi talaga to. Sasabihin ko pa lang sana yan eh. Tsaka nagbi-beatbox din siya. Talaga? Nagra-rap din? Tama ka dyan. Kaya nga kinakabahan ako. Baka mapalitan na tayo dito. Oo nga. Nako, mabuti pa kilalanin na natin ang special guest for today here on Music Cover. Siya ang sumulat ng love song na Ikaw ang Hinihiling Ko noong Season 2. Please welcome Kuya Eljan Rivera! Hello po. Hello, Kuya Eljan! Magandang araw po. Kuya Eljan, masaya kami makasama ka namin dito. Opo. Yan. Kuya Eljan, kwentuhan mo naman kami sa isinulat mong kanta na Ikaw ang Hinihiling Ko. Sinulat ko po yun para sa ating mga lalaki po na kadiwa na may nagugustuhan sila. Tapos dinededicate niya yun para sa kanilang mga minamahal. Ilan na ba yung napasahan mo nito? Hindi. Dito lang po. Pero meron ka na bang ano ba yung inspirasyon mo sa sa awiting ito, Kuya? Meron ka bang Po ba siya, Kuya, na may talagang dinededicate mo yung song o parang in general siya? In general po. So, Kuya Eljan, paano pala yung process ng recording at arrangement hanggang sa mabuo na yung pinaka-final version po ng song na pinerform po ng Sawyer Brothers? Tandang-tanda ko po yun kasi pandemic yun. Tapos sinabihan ako ng pangulo namin sa Kadiwa na sali daw po ako sa musiko. And then September 1, sinabi niya po yun. Tapos wala pa po ako maisip na isulat hanggang sa ang deadline ko po noon is September 18 sa kanya. So ang nangyari, nung September 13, tsaka lang po ako nagsimulang magsulat. Tapos September 14, nagsusulat pa rin po ako. Tapos September 15, ina-arrange ko na po yung music hanggang 16. Tapos 17 lang po yung recording ng vocals. Wow. Tapos 18 ko na po pinasa. Araw-araw, no? At saka detalyado yung kwento ni Kuya Eljan. Anong oras yun? Yung bawat mula September 13? Bali po yung... Pero Kuya Eljan, ibig sabihin, sinabi yan ng, sa lokal nyo, no? Sa distrito. Sa distrito. So, kilala ka na sa distrito nyo? Kapapasok ko pa lang po bilang talent nun. Pero pag-usapan natin, balikan natin muna yung kung paano mo na-discover na meron kang kakayahang sumulat ng kanta. Opo. Paano nag-start yun, Kuya Eljan? High school po. Ay, elementary po yata. Kasi yung may mga nutrition something. Oo, yung mga jingle, yung mga theme song. Tapos ako yung pinapasulat nila. Rap pa nga po yun eh. Okay. Tapos mga cheering, gano'n. So, yun po yung mga una kong sinusulat. So, parang na-discover ko, okay pala to magkaka-rhyme, no? Parang ganun po. So yung talent na na-discover mo, ano yung mga nauna doon? Kasi ang dami nating nabanggit, Ate Lubram, nung umpisa eh. Kasi si Kuya Eljan kumakanta, nagra-rap. Maraming instruments na kailangan kasi siya, arranger din siya ng music eh. Diba? At syempre, nagra-rap at nagbi-beatbox. Gusto mo ba palitan na kami? Hindi, ano yung unang na-discover mo na kaya mong gawin na talent? Siguro po yung mag-imitate ng music. Imitate? Kasi dati imitate? po kasi 'di ba wala namang internet nung panahon natin. May panahon nyo lang. Ay! Tapos pag nakikinig po ako sa radyo, tinatry ko pong i-imitate yung naririnig ko. Pero curious na po ako noon kung paano yung process ng recording nila na hindi ko pa alam yung mga terms. Kunyari, recording, hindi ko pa alam na recording yun. Pero curious na po ako sa process. Okay. So, yun po talaga pag-i-imitate ng naririnig. Pero sa family nyo ba, Kuya Eljan, meron ng ganyan? Sa genes nyo na ba yung pagiging musician?
Siguro po yung si mama tsaka si papa kumakanta-kanta lang sa video, okay. Pero hindi naman po talaga sila... Yung professional. Opo, hindi nila professional. Professional. So how's the feeling? Kasi unang sali po pa lang, tapos yung period of time na ginawa mo yung song for Musico, Season 2, ang iksi lang. Tapos naging finalist ka pa. Anong pakiramdam? Nagulat po ako. Kasi... Nung pinasa ko po yun, pinasa ko po para makipagkaisa, ganun. Pero hindi po yun ine-expect na na papasok sa finals. Kasi po yun, marami namang magagaling na kapatid eh. Pero sa awa po ng Diyos, diba, parang napili po yung kanta. Tapos yun, sobrang gulat ko po yun. Para akong batang na surprise ng birthday. Oo. Parang ganun. Oo, nararamdaman ko yung feeling. Ganun talaga eh. Parang, lalo na yung mga unexpected na pangyayari, no, Kuya Eljan. Tapos, biglang magiging ganun yung resulta, diba? Gaano yung kaibahan ng demo sa final version nito? Ikaw ba yung naging masaya nung nag-come out na yung, yung final mix and master ng kanta mo? Opo, kasi yun po yung final. Siyempre, dumaan na po yun sa mastering, sa mixing. Pero, nandun pa rin po yung touch na ginawa ko. Kasi 'di ba yung ibang artist, ayaw nilang nagagalaw yung mga crafts nila. So, ano po yung why do you have that trust to your arrangers? And why is it important? As an arranger po. Siguro, dapat po pagkatiwalaan nyo kami. Kasi meron po kaming mga, inaral na po namin yung mga formula kung paano magkakaroon ng recall sa intro pa lang, kung paano magkakaroon ng mas musicality. Kumbaga po, binibigyan po namin ng bahay yung kanta. Parang ganun po yung kumbaga magtatayo ka na rin lang ng bahay, yung maganda na. Yun po yung aming Pero since Kuya Eljan, yung sa song mo, ikaw yung songwriter, ikaw din ay isang arranger. Yung may touch ng collaboration na, 'di ba? Na merong ibang instrument na na ginawa doon sa song mo. Nag-agree ka ba agad doon sa naging treatment ng song? Ano yung pakiramdam mo nung lumabas yung final mix? Opo, kasi narinig ko na po yun doon lang nung plinay po sa INC-TV. Doon ko na lang po siya narinig. Nagulat po ako na, ganun pala kaganda. Kasi siguro arranger din po kasi sila. Kaya alam din tamang arrangement pa, dagdag arrangement yung song. Kaya sobrang ganda po nung kinalabasan. At lalong mas pinaganda pa dahil kilala sa atin ng Sawyer Brothers na mahusay na kumanta. Nag-interpret ng kanta. Yan. Ang tanong ko, Kuya Eljan, yung Sawyer Brothers ba magkapatid sila? Magkamukha. Hindi, ako mag-agree ako kay Kuya Eljan dun sa part na trust your arranger. Kasi as a songwriter, may may kwento kami, may different kwento rin yung arranger. Na mas lalong parang siya kumbaga sa pelikula, yung arranger meron silang plot twist doon sa kanta. Merong dagdag flavor na ginagawa. Kasi ako naniniwala pa rin ako na merong mga bagay na hindi ako kayang gawin as a songwriter na kayang gawin ng isang arranger. Tulad ni Kuya Eljan. Siguro mas maganda time to time po mag-usap kayo ng arranger para at least kung meron kang ayaw or hindi gusto na re-revise. Totoo. Kasi papasok doon yung merong mga healthy conversation na maglalabas kayo ng mga opinion. Kasi iba't ibang POV yan eh. Lalo na kapag ganito, tulad ng mga songwriting competition sa Musico. 'Di ba? Kasi nandito ka na, parang gusto mo talaga lagi bukod dun sa pakikipagkaisa, ma-achieve mo na makasungkit kahit papaano, 'di ba? And it's time for our first music cover. Let's watch Your Friend, cover by our best friends all the way from New York City. Panoorin natin 'to. Still out there, even on rainy days, you can share me anything. I will be right here listening. Hey,
help you when you're down, be a friend that you need. You can share me anything, I will be right here listening. Life can be a piece of cake, but until it's not, don't let that ruin you. Face the world with a smile. Hey, are you still there? Hold my hand and we'll brave all these storms in our lives. Together we'll find a way. Always know that I'm here, a true friend who loves you, dear. All those painful memories, forgive, forget. Make the most of what you have, be grateful no matter what. Hey, you'll be okay, you are strong, just believe everything will be okay. If you patiently wait, have a lot more faith, believe you'll make it through. Yun. Wow! Ganda naman ang cover. Alam mo, nagiging favorite na natin yun, no? Kasi Sobrang... ang daming may favorite, ang daming nagre-request ng Saka cover na mas yan. dumadami na yung best friends natin. Oo. Biruin mo, galing pa ng New York City Oo, yun. No? umabot Pero ng may, ibang bansa. may iba't ibang touch, no? May iba't ibang feel yung bawat Oo lugar, nga. no? Sa Oo. pag-cover nila Cover ng nila. awiting ito. Ano masasabi mo sa napakinggan natin, Kuya Eljan? Ang ganda po. Yung original po kasi si kapatid na Jomelyn. Ang relax po nung pagkakanta niya. And then ito po, may binigyan niya po talaga ng ibang touch. Wow. Ang galing. Oo. Mm-mm. Pero, hindi natin matatanong si Kuya Eljan ang nag-arrange nung kantang Your Friend. Na original? Oo. Wow! Ano bang pwede mo may share sa amin, Kuya Eljan, about sa pag-arrange nung kantang Your Friend? Doon ko nga po lalong naintindihan na pagkalooban po ng Diyos yung na ikaw po yung mag-arrange. Talagang magagawa po talaga ng tama. Para sa'yo, para sa'yo. Yun, di ba? So, more covers and more fun talks when we come back. Kaya dyan lang po kayo, mga best friends. Magbabalik pa ang Music Cover! Welcome back to your new favorite music show here on INC TV. This is Music Cover! Ayan, at syempre kasama pa rin natin si Kuya Eljan. Yes. Kuya Eljan, as a songwriter, ano ang hinahanap mo sa isang kanta para masabing maganda yung kanta na yun? Siyempre, una po yung may recall. Mhm. Kasi yung kanta po dapat maaalala. Oo, yung LSS. LSS. Oo, yung Last Song Syndrome, kung tawagin. Oo. Paano mo siya ginagawa, Kuya Eljan, na parang may recall yung bawat kanta mo? Yun nga po yung sinasabi, yung ikaw din po. Naalala ko yung isang usapan natin. No? Yung may sinabi ka na power of repetition. Yes. May ganon. So, Yes. kailangan yung repetition niya hindi nakakasawa. Tama. Pero, nagagawa mo siyang itawid na paulit-ulit. Yun, na-apply Isang mo. formula po yun. Yun. Tama, di ba? Tapos isa pa po, yung syempre yung lyrics, kailangan catchy, kailangan relatable. Parang ganun po. For example, yung song na alam ng karamihan ng mga kapatid, walang iba kundi ang awiting Nananali. Nananali. Diba? Ay. Yung hook nun, yung Opo, yung hook. nananali. Ganda ng boses ko ngayon, ha? Di ba? Yun yung sinasabi namin ni Kuya Eljan. Power Power of of- repetition. Yung yung Tsaka papasok po, na LSS. Sa intro pa lang po nun, meron ka ng Nananana. Yes. Iba nga yung power ng repetition. Yes, totoo Yun pala yan. yun. So,
So, eto naman, Kuya Eljan, bilang isang singer naman tayo, paano ba madadala ang crowd kumanta kasama mo? Kasi 'di ba, meron kasama ka rin po namin mag-perform sa INC Production Company. Opo. Yan. Opo. Paano po 'yun yung ma-engage tayo sa mga audience, sa crowd? Yung kanta po dapat inaaral, dapat talagang ikaw 'yon. Yun po yung yun po siguro. Yun po talagang kinakausap niyo po Opo. talaga yung crowd. Oo. At may engagement kayo sa mga tao. Opo. Paano ka naghahanda sa mga ganong klaseng aktibidad? Lalo-lalo na yung mga concert na mga ginagawa natin kasama ang INCPC, Kuya Eljan. Paano mo pine-prepare yung sarili mo? Ano po, talagang practice po. Kasi una, medyo disadvantage po kung tutuusin yung hindi ko nakikita yung lyrics sa harapan. Kasi kailangan kabisaduhin niyo po visually talaga. impaired po ako, so kakabisaduhin ko po talaga yon. Pati yung, syempre, hindi naman po talaga ako yung singer na, yung talagang singer. Hindi Talagang ganun. Pero ang ganda ng boses. Kaya ni po, Kuya Eljan. binabawi ko na lang po sa talagang matinding practice. Oo. Apo. Tsaka, inspirasyon si Kuya Eljan sa maraming kapatid. To be honest, kahit kami, na laging kasama po ni Kuya Eljan, laging na-inspire kami. Dahil yung dedikasyon ni Kuya Eljan, yung faith na meron si Kuya Eljan, hindi matatawaran, di ba? Parang siya nga yung minsan, nagiging anuhan natin na ginalingan ni Kuya Eljan despite na ganyan, na may meron siyang kalagayan na ganyan. What more sa atin, 'di ba? Na dapat mas lalo pa nating ibigay. Kaya inspirasyon ka namin. Sobrang hangang-hanga kami sa iyo, Kuya Eljan. Yes. And yung talent mo hindi talaga matatawaran. Thank you Tapos po. binabahagi mo pa sa atin, 'di ba? Correct. Sa ating lahat. Opo. Kaya naman ngayon, anong masasabi mong theme song ng buhay mo, Kuya Eljan, at bakit? Yung siguro po yung sinulat ko ng na nasa INC Original Music YouTube channel na po yung Lakas Ko sa Kahinaan. Ang ganda nun. Oh, ikaw rin pala sumulat Opo. nun, Kuya. Lakas ko sa kahinaan. Ang title Ang ganda. pa lang. Ang ganda nung title pa lang. Bahagian mo naman kami, Kuya Bakit Eljan. yun ang about dun theme sa song ng na buhay mo, Kuya Eljan? Kasi po yung common naman po, 'di ba, nagkakaroon tayo ng mga pagsubok, mga problema. Pero pag naaalala po natin, lalo na pag naririnig natin sa pagsamba yung Ama, yung lakas natin, yung magiging lakas natin sa kahinaan, yun po talaga yung nangyayari na naiibsan yung mga pagsubok po. Nabanggit mo yung pagsubok, Kuya Eljan. Ano yung pinakamabigat na pagsubok na kinaharap mo at paano mo to sinolusyonan? Siguro yung ano po, yung mismong sa ginagawa ko po ngayon. Kasi meron po akong nagko-conflict po sa akin minsan yung kinakapos talaga ako ng idea. Minsan iniisip ko na hindi ako para dito kasi talagang wala akong maisip. So kung hindi po ako para dito, para saan? So yung mismong identity ko po yung nagko-conflict doon. Na yun po yung pagsubok na dumarating talaga sa akin. Kasi hindi naman po araw-araw may idea eh. Minsan talaga wala. So yun po talaga. So panalangin po yung nagiging sagot doon. Kadalasan po magsasend muna po sila ng demo or kung ano yung tunog na gusto nilang ipagawa. And then ako naman po binibigyan ko po ng ibang tunog na baka kasi po sabihin, 'di ba, copyright. So nilalayo ko po pero nandun pa rin yung sound na yon. So, yun po yung isa pang challenge na paano mo gagawin yon na hindi po nalalayo sa gusto nung kliyente or nung nagpagawa. Pero isa rin po sa aspect, yung technicality po kasi una, hindi ko po nakikita yung device, yung mga nakasulat sa screen. Oo. So, gumagamit po ako ng tinatawag na voiceover na minsan po kasi hindi niya nababasa yung mga nasa screen mismo. So, gumagawa po ako ng iba pang alternative na paraan para makasabay po dun sa ginagawa nila. Tulad po nun sa sa ginagamit ko po ngayon. Dati po hindi po ako nakakapag-edit nung pitch. Hindi ko po natotono yung kunyari po auto-tune, Melodyne. Opo, parang ganon. Hindi ko po masyadong hindi ko po nagagawa, pero inaral ko po kung paano gawin na hindi po na okay pa rin po dun sa accessibility. Medyo challenging po talaga. So, kapag nakaharap ka sa laptop, meron kang voice over, meron ka lang tinatouch para mas marinig mo yung bawat pipindutin. Opo, yung keyboard po mismo. Oo. As is po yung keyboard, ganun din po.
Ang galing. Oh. Ang galing. Alam mo kasi si Kuya Adrian, kaibigan natin siya in real life talaga, di ba? Kitang-kita natin kung gaano siya ka-independent. Oo. Sa kabila ng kapansanan niya sa mata, di ba? Oo, mula doon sa pagpunta niya sa location, sa event, lahat. na bit-bit yung gitara, bit-bit yung Kaya sarili niya. nakakatawa, hindi, minsan And take note, siya lang mag-isa. Oo, yun nga. Doon pa lang ma-amaze ka na. What more kapag eto nalaman natin na kung gaano kalalim yung talent niya pagdating sa diba? music. Oo. Grabe. Sobrang nakakabilib, Kuya Eljan. thank you po. Yes. So, mamaya po natin pagpatuloy ang ating pagkwentuhan. But for now, for our next music cover, papakiligin naman tayo ng mga best friends natin mula sa Kulyat, Quezon City sa music cover nila ng Laan. Please watch this. Puso ko ay nagagalak sapagkat ito'y handa na tumibok muli. Para sa iyo, aking sinta, kaya samik nang ikaw ay akin na makilala. Umaasa makakapiling din kita. Ikaw sana sa akin ay itinadhana. Ako'y maghihintay sa tamang panahon. Kahit ilang oras, araw, linggo, buwan o taon. Kahit gaano katagal, matagang hihintayin ang iyong pagdating. Sana'y laan ka na ng Diyos sa akin. Huwag kang mag-alala, di maiinip Di maiinip kung matagalan sa sa pagtugon pagtugon ang ng langit. Sa matagal ko nang hinihiling na ikaw nga ay akin ang makapiling. Umaasa makakasama rin kita. Ikaw sana sa akin ay nakatadhana. Ako'y maghihintay sa tamang panahon. Kahit ilang oras, araw, linggo, buwan o taon. Kahit gaano katagal, matiyagang hihintayin ang iyong pagdating. Sana'y laan ka na ng Diyos sa akin. Sa paghihintay, ako ay namangako. Di magpapagod ang aking puso. kapag nandyan ka na. Ikaw naman ang langit ko. Ikaw at ako, tayo na hanggang sa dulo. Ako'y maghihintay
napakagandang version ng ating mga best friends mula sa May Kulyat para sa Awiting Laan. Kaya Eljan, ano masasabi mo sa napakinggan natin? Nakakakilig. Inspire, no? Nakakinilig ako. Kasi nga naman, papakiligin nga Totoo naman yan. tayo ng kantang yun. Kung meron kang paglalaanan ng kanta, sino ito? Yari. Kaya naman, best friends, stay with us dahil magbabalik pa po ang Music Cover! Welcome back sa pinakamasayang music show here on INCTV where you can showcase your own covers of your favorite musiko songs. Ito po ang Music Cover! Ayan, syempre, Kuya Eljan, you inspire a lot of people, lalong-lalo na kami na lagi Thank mong you po. kasamang mag-perform. No? Sobrang proud kami. Nakakasama ka namin madalas sa mga event at aktibidad. Ano? And lalo na yung mga mahilig sa music, Ate Lubram, di ba? At syempre, to pursue their dreams, ikaw ba, Kuya? Ano ang maipapayo mo sa mga taong hanggang ngayon nagdadalawang isip na sundin ang pangarap nila? Yung ano lang po kasi, naniniwala po kasi ako na kung ano yung pangarap mo, yun yung ikaw eh. So, ang hindi ko po maalis or hindi po natin maalis yung tayo. Ang wag po natin alisin sa sarili natin kung ano ba yung gusto natin kasi po yun yung magiging tayo. Kaya parang wag po kayong susuko doon sa pinapangarap nyo. Pero Kuya Eljan, was there a time ba na pinanghinaan ka talaga ng loob na parang gusto mong sumuko? Yung ganong time? Tapos paano mo na lampasan yung pagsubok na yun? Maraming beses po. Pero ano po Ano naniniwala gusto po mong kasi i-share sa ako amin? na ano po na ako pa rin to na sino po ako kung hindi ko papangarapin yun. Kapag dumating yung point na parang nawawalan ka ng pag-asa na sa music career mo, ano yung ginagawa mo para bumalik yung fire sa paggawa ng music? Una po panalangin, syempre. Kasi sasanggunin mo sa Ama kung yun ba talaga yung para sa'yo. And then, pahinga. Kailangan po din natin kasi nung break Kasi, syempre, yung brain natin, di ba? Parang pag masyadong nag-overload. So, pag nakapahinga na, yun, tuloy ulit. Kasi, yun nga po yung gaya ng po sinabi ko kanina, na hindi mo pwedeng iwala yung ikaw. Totoo yung sinabi ni Kuya Eljan, no? Kasi parang pag hindi ka nagpahinga, yung brain mo, hindi rin, doon lahat ng gagaling yung creativity, yung kung paano mo lalagyan ng diskarte, kumbaga. Kaya kailangan pahinga rin talaga. Importante yan. Importante yan sa lahat ng aspeto, yung pahinga. Kasi bilang tao, napapagod talaga tayo. Darating yung time talaga, manghihina ka, yung lakas na nag-fade. Pero importante na makapagpahinga ka kahit sa aspeto. Kumbaga para makapag-recharge ka sa lahat ng bagay. Kaya ako advice ko rin sa mga songwriters na mga best friends natin nakikinig. No? Minsan kasi nauubusan ka ng words. Tama, Kuya Eljan? Nauubusan ka ng ideas, yung sinasabi niya kanina. Kapag dumating sa point na ganun, take a rest. Kasi mas maganda na the next day mo ibalikan yung kanta na gagawin mo. Kasi may input na bago. Kasi nakapagpahinga yung brain mo, yung katawan mo. 'Di ba? Pero ang pinaka-importante, tulad ng sinabi ni Kuya Eljan, unang gawin mo manalangin ka talaga. Kakasihan yan kapag isinangguni mo yung mga bagay na gusto mong gawin, di ba? Yes. And Kuya Eljan, in 10 years naman, paano mo naiisip na tatatak sa mga taong nakikinig at tumatangkilik sa musiko mo ang isang Eljan Rivero? Ano yung gusto mong iwan sa kanila? Gusto ko pong iwan sa kanila yung message po ng mga sinusulat ko. Kasi ako po, maring hindi nila ako kilala, di ba? Maring hindi nila alam yung buhay ko or yung pangalan ko po mismo. Hindi nila alam. Pero gusto ko po na maintindihan nila at matutuhan nila yung mga sinusulat ko. Kasi una sa lahat, yun po yung pinaka-importante sa akin na yung lyrics tsaka yung arrangement po mismo, yung kung paano ko siya kinanta is mag-reflect po sa mga buhay nila. Kasi sabi ko nga po, di ba, dati sa interview ko sa musiko is yung songwriter po maaring hindi yumaman. Pero ang songwriter makakapagpayaman ng buhay ng iba. Ganda. And now to perform a song, Ikaw ang Hinihiling Ko ng live. Please welcome on our music cover stage,
Eljon Rivero. Kunin lang natin yung gitara. Yun. Ayan, Kuya Eljon. Thank you. Take it away. Para sa inyo po lahat ng mga kapatid. La 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 la. Nung una kang makita ay napansin agad na magaan ang loob ko sa'yo. Nakipagkilala at aking hinangad na malaman ang pangalan mo. Lumipas pa ang mga panahon, hindi ka maalis sa isipan, hanggang sa hindi na mapigilang sabihin ang aking nararamdaman. Ikaw ang hinihiling ko sa Ama, laging dinadalangin ko sa Kanya na makasama ka at makapiling habang buhay. Pangakong araw-araw tutuparin, sa bawat oras ika'y mamahalin at sasamahan ka habang ako ay nabubuhay. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Kaya ko sinikap na maisulat ang awitin ko para sa'yo. Ito ay harana na pilit pinibigkas ng puso at diwa ko. Gabi-gabi ay ikaw ang nilalaman ng mga pagpapanata sa Ama, kasama ng isang sumbang di ka iwanan, sa lungkot man o sa saya. Ikaw ang hinihiling ko sa Ama, laging dinadalangin ko sa Kanya na makasama ka at makapiling habang buhay. Pangakong araw-araw tutuparin, sa bawat oras ika'y mamahalin at sasamahan ka habang ako'y nabubuhay. Hinahangad ko na makasama ka habang ako'y may hininga. Hinahangad ko na makapiling ka sa paglilingkod sa ating Ama. Nakakakilig naman yung kantang yun. Grabe, napakagandang awitin at live na performance mula kay Kuya Eljon Rivero. Kuya Eljon, maraming salamat. Thank you po. Sa pagbahagi mo ng iyong komposisyon at syempre sa pakikipagkwentuhan sa atin dito sa Music Cover. Baka meron kang mga paparating na event. Syempre, saan ka ba namin mapapakinggan yung mga music mo na gagawin pa? Yung yung sinulat ko pong music, yung Ikaw ang Hinihiling Ko tsaka Lakas Ko sa Kahinaan, dun po yun makikita sa INC Original Music YouTube channel. And then yung Sabi ni Lola po, yung isa po sa inarrange ko na makikita naman po sa INC TV YouTube channel and Facebook page. Tsaka po yung iba pa naming performance tsaka yung mga inareglo ko po na song na makikita rin po sa INC Production
company YouTube channel tsaka Facebook page. At syempre, yung mga future projects natin together with Kuya Eljon. Opo. Ayan, gagawa tayo. Lubram. Oo, Ayan, sali ako. best friend Eljon yan ang Yeah. mag-produce at mag-a-arrange ng kantang gagawin natin. Abangan niyo yan, mga best friends. Kaya naman, maraming salamat sa pagsama niyo po sa amin ngayong linggo na to at patuloy niyo po kaming samahan linggo-linggo. Talagang na-appreciate namin ang support ninyo dito po sa Music Cover. Next week ulit, same place, same time. Ako po si Aiki. Magkita-kita ulit tayo at malay ninyo ang mga pinadala nyo ng cover ang mapapanood nyo. This has been Lubram and this is Music Cover!